Hello, good morning. Yeah. Sorry kasi 4:03 na, pero yung training meeting time is 4 o'clock. So siguro mag-live na lang ako mag-isa. Busy siguro ang mga tao. At kung nananatili tayong yung 4 o'clock na training time natin is walang tao, and then 4:03 na, 3 minutes ang nakakalipas, wala pang pumapasok. Okay, so wag nating ugalihin na ganun na nalilate tayo kasi ako 30 minutes kapag may meeting ako, nandun na ako. So anyway, wala namang masyadong pag-uusapan dito. Sana leaders meeting ito, goal setting, pero since na wala namang pumapasok, wala namang mag-attend. So ito na lang, update na lang po para sa mga hindi pa kita doon sa bago nating naibabang memo. Ayan. So sana nandyan yung mga kaibigan ko para tulungan akong mag-share ang aking live ngayon. So ito na naman yung first monthly leaders meeting, pero wala namang tao. Ayan. Pasensya na kasi sobrang busy sila. I-share ko ng aking screen para sa ating presentation. Okay, so ito po ang aking prepare every month na meron kaming mga training. So alam nyo na ako yung kahit may karamdaman, kahit yung may masakit sa akin, ginagawa ko pa rin kasi gusto kong ma-motivate yung sarili ko. Okay, so ang pag-uusapan lang natin ngayon or ang aking i-share ngayon is about yung goal setting. Alam nyo na kung ano yung mga goal settings natin, ano yung mga monthly na kailangan nating ma-reach or ma-achieve. Like yung dapat meron tayong mga PMAs, meron tayong isang direct, at least isa sa isang buwan, and pwede tayong mag-add ng account, and yung pwede rin natin gamitin yung NPP ngayon na pang PMA natin. Okay. So guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa mga nakaraan na achievements. Salamat sa mga achievers ng PMA, training attendance. Thank you for participating, and thank you your cooperation and participating in this online training program. I think na this is the last day of the training now. This is the last day kasi 4 o'clock na, 4:03 na, wala pang pumapasok. So okay. So guys, ibigay ko na lahat yung yung gusto kong i-update ngayon. Kasi yun po ang importante lang every month na kailangan po nating i-achieve. Ano nga ba ang mga yon? Yung PMA, yung registration and product codes expiration.
kailangan po nating i-discuss para malaman din ng mga iba, especially sa mga bago pa lang na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng registration and product codes expiration. So yun po yung importanteng bagay na aking tatalakayin ngayon at ibabahagi sa mga gustong makipag-participate pa dito sa online training. Okay, so dasalan ko na lang ang aking first training na sana syempre gusto ko ring ipagpatuloy ito. Pero since na makita natin, wala na akong kasama kasi naghihintay ako 30 minutes, walang pumasok. 4-3 na, 4-5, wala pang pumapasok. So ayun, busy sila, so pasensya na. Okay, so unang-una, magpasalamat muli ako kay Lord dahil nandito pa ako na kahit nag-iisa, kahit sobrang nag-iisip, ayan, lalo na ngayong buwan na ito, ay nandito pa rin ako. Pinapalakas ko ang aking alam nyo ba yung anong ibig kong sabihin? Yung pinapalakas ko yung akala mo malakas na malakas pero deep inside talaga almost na mag-give up na. Pero sabi ko nga, kailangan kong tapusin yung nasimulan ko. Ganun lang ako. Kaya kung meron tayong pangarap, ay kailangan po nating gawin yon. And yung mga Speakers Bureau dito sa Online Entrepreneurship Training Program, maraming salamat sa inyong mga dedikasyon, sa inyong pagbigay ng training at ang daming natutuwa, ang daming nakaka-recognize sa atin bilang mga OFWs na nagbibigay ng trainings para sa mga may conflict schedules na OFW po dito sa Bahrain, Macau, UK, Qatar, Taiwan, and etc. Dito sa bandang Asia din and Middle East. So ayun po, wala naman akong ibang masabi kundi magpasalamat kay Lord. Magpasalamat ako sa inyong tiwala dahil umabot itong online training program ng ilang taon since 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So almost 7 years na pala. Tapos na palang 7 years. Yeah. So 7 years na po na-create ko itong online entrepreneurship training program dito po sa bansang Bahrain. Ito po ay kahit papaano nakakatulong din sa mga fellow OFWs na dati nang may account sa EC o dating AIM Global, then EC, and ngayon ay meron na tayong OVI. So, salamat dahil nagising muli sila. So, sana kung maipagpatuloy ko pa ito ay sana nandyan lang kayo. Okay. So, meron tayong tatlong pag-uusapan ngayon about sa number 1, about sa PMA reminders. Number 2 is yung registration and product codes expiration. And number 3 is yung NPP. Ayan, kung ano nga ba ang importance ng mga tatlong ito.
Okay, so ito po yung napakagandang logo natin ng iGlow 24/7. So yun po, syempre kasama po sana dito ang monthly leaders meeting and goal setting. Pero ayun na, nasabi ko na kung ano yung i-goal natin. Okay, so ito po yung registration and product codes purchase starting September 1 ngayong buwan. Ngayon is September 5. So nag-start po yan noong September 1. Kailangan po natin alamin kung ano ang ibig sabihin ng registration and product codes expiration. Okay, so sandali lang po at i-share ko lang ang aking screen. Ayan. Okay. So, thank you for watching me. Sino ba yung mga nandito? Ayan, si Christina, Coach Christina Pia, Cam, and Regina. Thanks for watching, Coach. Okay. So, babasahin po natin kung ano ang nilalaman itong naibaba na memo na bagong updates. This is to inform all empowered consumerism distributors and OVI digital partners that all registration product codes purchase days within the date of purchase from the head office, branches and business center counters of EC and OVI, and also shop online. So we have to encode yung nabili natin na product, yung code na binili natin. For example, wala akong ano dito. Okay, hindi ka na ako magsulat, wala pa lang pala akong ano dito. Okay, for example, ibig sabihin, pag binili natin ngayon, ang 24/7, complete, Coledus, or any product reorders na pang PMA natin, pang retails, kapag nabili natin ngayon, September 5, kailangan before yung October 5, dapat na-encode na rin natin. So 1 month na lang po, 1 month validation or validity. Unlike before na meron tayong 2 buwan, so bumibili tayo ng pang next month natin. So ayan, naging 1 month na lang po na magi-stay sa ating e-store. Magi-stay sa ating e-store before the expiration of the product purchase na binili natin through online or any branches or from the head office, as well as our package. Any package from Easy Package and OVI package, kailangan po yan na ma-encode natin as much as possible or as much as you can. Kasi 1 month na lang, hindi natin pwedeng paabutin ng exactly 1 month kasi minsan ang Pilipinas po ay nauuna. Nauuna yung oras doon, like 5 hours ahead from the time here in Bahrain. So kailangan po 1 day before, dapat nakasettled na po. Lahat na-encode na po.
So ayun, ano ba yung mga i-encode natin? Mga nabili nating NPP, mga nabili nating product reorders na i-retail and pang PMA, and mga packages. So 1 month po yon. 1 month na lang na mag-stay yung mga product purchase natin sa i-store natin. Ang mga package naman, meron tayong purchase date. September 5, binili natin. So, dapat ma-encode po natin yon bago October 5. So, again, inuulit ko lang po para maging klaro sa mga bago. Ang updates na ito, registration and product codes expiration na nag-umpisa po noong September 1, ngayong buwan, 4 days ago po. Kaya lahat ng binili natin, lahat ng mga stocks natin sa ating i-store and mga nabili nating package or packages, kailangan na po ma-encode. Package, kailangan na po ma-i-register sa mga pangalan ng bumiling magiging partner, business partners natin. So I hope na makatulong po ito dahil sa presentation ko na ito ay ito ang aking ibabahagi ngayon. So ayan po. And then yung isa naman, yung next ay okay, so yan po. Ito naman po is about sa PMA. Yan. Yung PMA natin po, ano nga ba yung mga benefits natin? Bakit nga ba importante ang PMA? Ayan, PMA or maintenance na yun ang kadalasang na nababanggit natin or naririnig natin. Yung mga bago, hindi pa nila maintindihan kung ano yung PMA. Ang alam lang nila is maintenance. So ayan, maintenance and PMA is the same lang po. Yung PMA is personal monthly achievement. Ito po ay minsan lang tayo mag-PMA, bibili po tayo ng pang-PMA natin para sa lahat ng ating accounts. Pero sa akin lang, ang ginagawa ko minsan, syempre yung mother account ko, linalagyan ko firstly, my mother account, lalagyan ko yan ng maintenance or PMA. And then the rest, linalagyan ko din yung account ko sa OVI. Ayan. Syempre, kung saan natin inilalagay yung maintenance natin, ay kikita yon. Pag inilagay natin sa second account, yung second account lang ang kikita. Pero mako-covered niya naman lahat yung all accounts nyo, pero hindi nakikita yung mother account. So, para sa akin ay most important is yung mother account natin para mas safety, mas save na pag nakalimutan natin nag-PMA ng buwan na ito, ay alam natin na nalagyan natin ng PMA kahit yung first account. Kasi minsan iniisip natin yung second account, third account lang ang lalagyan natin. Yun lang po ang kikita. Yun lang naman. Kung ano yung lalagyan natin ng PMA, yun naman ang kikita. Pero yung PMA na sinasabi natin is mako-covered na kasi lahat-lahat. Kahit meron tayong accounts na 1 up to 38. Ngayon, meron akong gustong i-deliver lang sa mga bago. Sabi kasi dito, noong nailabas itong memo na ito, ay kapag bago po tayo, pag nagpa-register po tayo ngayon or nagpa-member tayo ngayon, September, October, November. So, yung the third month
tayo mag-start na mag-maintenance. Ano yung mga maintenance natin? At least isang piraso pero worth of 300 pesos. Eh yung sabon natin, 240. So hindi po, ibig sabihin na sinabi natin na isang piraso lang, pero hindi naman po umabot yung sabon sa amount na 300. So ayan, kailangan nating bumili ng 2 sabon. So magiging 280. Ay, magkano yun? 480, sorry. So yan, 240 ang isa. Eh yung tinutukoy po dito is at least 300. Ito po, minimum of 300 pesos. Philippine peso po yon. Now, hanggang sa 7 months nyo yon. Pero kapag umabot na po tayo ng 7 months, ay kailangan na po nating i-acquire yung positional points na 0.3334. Ano ang mga products na iyon? Pwedeng dalawang white light, dalawang 24/7, dalawang complete, dalawang Coledus, 4 na perfect white, mga ganun, 4 na si Supreme. Ayan, sa OVI naman, sa Silpro, pwedeng isang bronze or isang platinum. Pero kapag ang goal nyo is yung nag-3 PMA kayo, kailangan yung bumili ng doble. Kasi yung bronze is 0.5 lang. Regular lang yon. Pag platinum naman, ang positional points nun is 0.75. So double PMA lang yon. Dagdagan nyo ng isang bronze. Yon. Pero tama na yung bronze kung yun lang ang kaya nyo. Pero kailangan yun ay every month. So ito po ay nag-effect noong March 1 po. Nag-start ng March 1 na lahat ng existing distributors, mga dati na distributors ay na meron na silang 7 months ay kailangan na po i-acquire yung 0.3334. Hindi na po pwede yung 2 sabon, 4 na sabon. Titignan natin yung positional points ng product kung umabot doon sa 0.3334. Ayan po. So again, yung mga bago ay kailangan nilang mag-maintenance for the 3rd month. Doon po si mag-start. Hanggang 7 month po sila. Pero kapag nag-silver executive tayo ng maaga, kasi kagaya ko, 3 months pa lang ako dito sa company noon ay silver executive na ako dahil masipag ako. Masipag akong magbenta ng product. Masipag akong magdaldal, mag-present, masipag akong magbenta-benta. Ayan, at nag-i-explain sa kagandahan ng ating mga produkto. So, kapag na-promote tayo ng earlier than 7 months, ay kailangan na nating i-acquire yung positional points na 0.3334. Hindi na pwede yung 2 sabon, 2 toothpaste, ano pa yung mga isang feminine wash. Hindi na po pwede yon. Kasi kukunin natin yung positional points ng product. Kailangan makaabuo tayo ng 0.34 na positional points. Kasi ang benefit po natin dito is pag na-acquired natin yung complete total of positional points of PMA ng isang distributor ay meron tayong platform dito sa marketing plan natin sa Unilevel, UPP, and of course your rebates and binary and stair-step. So yun po yung mga kitaan natin. Ang dami po kitaan pagdating ng mga maintenance. Kumikita ka ng every month, meron ka pang maiipon na mga
points para sa ating Dream Life points. Magkakaroon po tayo ng mga points na bibigyan pa tayo ng gift certificate pag tayo ay nakapag-accumulate ng 5 pairs na nanggagaling din yan sa PMA, nanggagaling din sa ating mga bagong distributors na pumapasok, mga nagjo-join or galing sa mga packages natin. So yun po, ang daming kitaan. Basta sinabi kong ang dami, andun na yung PMA, andun na yung Unilevel, UPT, the rebates, my rebates, stair steps, and yung binary. So yun po yung mga platform kung saan tayo kikita every month kapag na-maintain natin, nasusustain natin yung maintenance every month. Importante po yon para sa ating mga account. Kapag tayo ay na-miss natin ng isang buwan, for the second month or the next month, ay mag-triple PMA na po tayo. 2 ang ilalagay natin for the last month and then isa ngayon, bali 3. Kung wala tayong PMA, guys, ito ang masakit dahil wala ka pang kikitain, meron ka pang deduction. Magkano yung deduction natin sa points? 5% ang deduction natin from the binary kung saan po ito ay yung binary side na malakas or strong leg. Yun. So doon po tatanggalin yung or magmaminus ng 5% ng points kapag tayo ay hindi nakapag-PMA ng isang buwan. So yun po. Kailangan mag-maintenance po tayo para kikita na ma-maintain pa. Kasi ang isa pang benefit ng PMA is kapag may mag-join sa'yo, ilagay syempre sa baba mo, at ikaw ay hindi ka nakapag-PMA for that last 3 months or 6 months, wala na po. Dormant na po ang inyong account. Pero kapag sa OVI naman, insured na lang po. Yung kitaan niya, yung marketing plan niya ay na-dormant na po. Hindi na po kayo, hindi niyo mabe-benefit yung mga papasok sa ibaba nyo. Kasi wala po kayong maintenance. Subukan nyo po yan. Kahit 3 months na wala na kayong maintenance at may nag-join sa baba nyo, hindi nyo na po mabe-benefit yung pairing na ibibigay ng company. So yun po yung syempre hindi maganda kapag tayo ay namimiss natin ang hindi mag-PMA. So yun po, reminders lang po, kailangan natin ng mag-maintenance. Bumili lang po tayo ng 2 24/7. Yan, galing sa Easy Products. Ang daming mga combination of products, marami po yan. Basta mabubuo natin yung points na 0.3334. Sa naman sa OBI, meron tayong Silpro product na bronze, platinum, kabayan bronze, kabayan platinum. So yun po yung mga pwedeng pang PMA natin na pwede na rin nating gamitin para sa renewal natin at pwede na rin nating ibenta. Iregalo para babalik po sa atin yung mga nagamit nating pinambili. So yun ang tinatawag nating retailing system or retail system po. Nagre-retail po tayo. Kaya umaakyat ang points natin, bumabalik yung mga rebates natin. Pag nabenta natin, meron pa tayong instant commission and meron pa tayong mga points na kung saan pinanggagalingan ang ating mga kitaan every 15 of the month. So yan po.
Again and again, PMA or maintenance ay importante every month. Kasi yung mga iba sabi nila, ayaw ko nang mag-maintenance. Okay, wala namang problema kung ayaw nang mag-maintenance. Pero wag nating isipin or wag nating hahanapin saan ang kita ko. Di ba sabi nyo sa training may kikitain tayo? Yes, kapag tayo ay nagme-maintenance. Pero kapag bago ka pa lang, first up to 3 months, okay pa lang yun. Pwede pa yun. Pero mag-start na kayong mag-PMA sa worth of 300 pesos within 7 months lang po. Okay, ano pa? Okay, ito naman, yung mga iba guys, yung NPP natin, importante po. Sabi nila, hindi na ako mag-NPP. Ayun. Wala naman akong kita. Hindi po. Meron po tayong kita sa mga NPP. By the way, ano nga ba yung NPP? Para malaman natin kung ano ang kahalagaan ng NPP. New Product Policy. Ngayon, inilagay dito new PMA policy na. Okay? Kasi pag bumili tayo ng NPP natin sa iGlo 24/7, pwede na rin natin yung pang PMA. NPP na covered na lahat ang ating accounts, ECNOVI, and PMA na rin natin or maintenance natin. So magkano po yung maintenance natin ngayon? Yung NPP is 2,450. Ayan. Pero single ano lang yun, normal PMA lang, normal na maintenance lang yun. Hindi po pwedeng double. Ang gawin po natin sa mga nagdo-double, triple PMA, magdadagdag po tayo. So ngayon, ang tawag natin ngayon dito sa NPP na, dahil NPP, pwede na magiging PMA natin or maintenance. New PMA policy. So napakaswerte po natin dahil lahat ng ikakaganda ng ating business ay iniisip tayo ng company. 'Di ba? Dati NPP yan, New Product Policy. Ngayon, New PMA Policy na po. Kasi naka-NPP ka na, kapag bumili ka na, PMA mo na rin or maintenance mo na. So yun po, ang NPP is meron din siyang commissional points, meron siyang positional points. Kaya kikita ka sa commissional points at saka sa positional points. Kikita po tayo sa NPP. Kikita ka dyan. So hindi lang yung nasa isip natin ng NPP, new product policy, kailangan lang nating bumili yan dahil sa bago nating patakarang product. Kailangan nating bumili ng bagong produkto dahil sa product na bago. Hindi po. Kailangan po nating bumili doon aside sa ma-cover, anong tawag dito? Ma-convert ang ating account, malagyan ng NPP para kikita kapag meron tayong bibilhin sa bagong product. So yun yung importance ng new product policy. Hindi natin mabe-benefit, hindi tayo kikita ng mga bagong products kung wala tayong NPP. Diba? So guys, very grateful ako talaga dahil dati hindi ang ginagawa ng company na yung NPP ay NPP lang separately. Separate yung PMA or maintenance. Ngayon ay mag-NPP ka na, PMA mo na. Diba? Okay, so yan po, noong March 1, all existing distributors who have been in the business for 7 months ay kailangan po i-acquired yung
0.3334. Yan. Pero ang NPP positional points, if I'm not mistaken, is 0.3335. O di ba mas mataas? So, paano ang kitaan dito? Commissional points ng NPP na binili mo, multiply by your position as a silver executive, gold executive, or global ambassador. Ganun po ang computation niyan. And then kapag ikaw ay na-promote na from distributor to silver executive and above, syempre, another 10% overriding commission na po yan. 10% sa ating first level or direct leaders, and then 5% second to the 10th level sa ating uni level. Kikita din tayo sa UPP, Unipay Plan. Ito po yung bagong compensation noong February na ibinigay sa atin ng ating company. Ano pa? So yung step naman ay yes, manggagaling din doon sa positional points ng binili nating NPP. Kaya mabe-benefit po tayo. Kikita po tayo sa NPP na iyan. Pagkabili natin, kikita na tayo. Meron siyang positional points and then the commissional points. And covered na rin lahat. Ready na kahit nasa dulo sa baba yung leader na bibili ng bagong product ay kikita ka sa kanya. Pero kung wala tayong NPP, kahit 100 yung bumili sa organisasyon natin ng bagong product at hindi ka naki-NPP, wala kang mabe-benefit. Bakit? Hindi ka nag-NPP. So yun po yung advantage ng naka-NPP. Now, kapag hindi ka naka-NPP at naka-PMA ka lang at may bumili ng maraming iGlo 24/7, hindi mo mabe-benefit yung positional points, yung binary, yung commissional points ng mga product na binili ng mga tao sa organisasyon mo. So yun yung hindi po maganda kapag tayo ay hindi nag-NPP. So inuulit ko lang po, pag mag-NPP po tayo ay meron tayong kikitain sa mga taong bibili ng bagong product. Lalo na itong iGlo 24/7. Ito ay kape na meron siyang collagen. Nagkakape ka na, pumuputi ka pa, gumaganda ka pa. Maging healthy ka pa yan at babata ka pa, di ba? Kikinis ka pa, gaganda ka. So yun po. Lahat ng bibili, ako talagang bibili ako. Lahat ng bibili ng iGlo 24/7 na yan is meron kang kikitain sa kanila kung ikaw ay naka-NPP. Pero kung wala kang NPP, hindi mo sila makukuhanan ng kita. Wala kang kikitain in short sa kanila. Kapag hindi NPP, kung wala kang NPP, kung PMA lang na hindi NPP ang binili mo, it's okay. Pero yun nga lang, hindi mo talaga mabe-benefit yung mga bibili ng iGlo 24/7 sa organisasyon mo. Kaya ako, ang ginawa ko, last month, bumili ako ng NPP ko, bumili pa ako ng PMA ko. Kaya hindi ko nakakaligtaan yung triple PMA. Then linalagyan ko pa doon sa OVI account ko. Yan. Yung OVI account ko, linalagyan ko
Kasi ang dami kong OVI leaders para ma-benefit niya yan. Siyempre, mabe-benefit naman ng mother account ko, pero mas malakas ang OVI ngayon dito sa akin. Kaya nag-PPMA ako doon. So kailangan kapag may silver sa baba ng OVI ko, dapat ako ay silver executive prime. Dapat naka-prime ako. Pero kapag nakapag-prime na kami lahat diyan sa OVI, wala na akong kikitain. Kaya kapag silver executive sila, ako dapat silver executive prime. Dapat meron kang prime para kikita ka sa mga baba ng sa baba mo, sa mga leaders mo sa OVI. So yun po yung mga behavior ng aking DTC na nakikita ko every time na meron akong transaction. Tinitignan ko kung ano yung mga nangyayari tuwing ako ay nag-encode, naglalagay ng PMA. Siyempre, ang PMA natin, palagi po natin tatandaan kung saan natin ilalagay yung PMA natin. Kung meron tayong malakas sa left at mahina sa right, kailangan sa right natin ilagay para makabuo po tayo ng binary points na 1,200. So yan lang po ang aking mga ibabahagi sa inyo. Napaka-importante po ito para sa atin every month. PMA or maintenance po natin ito. So far, yung mga hindi pa nakapag-NPP, mag-NPP na. Kasi kapag may bibili, sinasabi ko na, kapag may bibili sa ating leader sa ating organisasyon natin, ay mabe-benefit po tayo. Kikita po tayo kapag tayo ay naka-NPP. Pero kung hindi ka naka-NPP at ang daming nagdagsaan na bibili ng iGlow 24/7, sayang. Wala po tayong kikitain. Ayan. Okay, so yan lamang po ang aking ibabahagi ngayon. Sana meron akong kunting na ibahagi, especially dito sa ating registration and product codes expiration. Importante po ang mga ito, NPP, PMA, and ating bagong registration and product codes expiration. Yan. Ngayon, meron tayong kung gusto nyong itanong siguro ito na what if meron na akong dating naka-stock sa e-store ko last month. So kailangan i-encode na po natin. Kasi September 1, kapag nakabili tayo ng product, starting September 1, ay doon po tayo magbibilang ng araw. So, ayan po. Yung mga nabili natin noon, kailangan nyo na ring i-encode. Kailangan nyo na. Kahit yung mga packages, kailangan na po ma-i-register. Okay, so ayan, thank you sa mga nanood sa akin. Shout out ko muna yung mga kung may nanood, wala yata, wala akong makita. Okay, so anyway, guys, siguro lang I'm not sure kung kaya ko pa kasi wala mang silbi yata, mag-isa lang ako.
Ayan, yung time na nailalagay ng training, hindi po natutupad. Naghihintay pa ako dito ng ang tagal na oras, pero wala pa rin pumapasok. So guys, as attitude ng isang leader, ang isang leader po, dapat 15 or 10 minutes bago yung oras ng training, dapat nasa loob na po tayo. Kasi ganun po ako. Any trainings, kahit saan, kahit noong manager pa ako ang kauna-unahan na nasa training room or meeting room or mga leaders training room or event room. Palagi ako nandiyan 10 or 15 or 30 minutes before the time of the event or the program. So, ganun po ang tamang attitude ng isang leader. Isang magiting na leader, isang totoong leader. Ganun po, kasi sayang lang ang ating mga trainings kung hindi natin ina-apply. Ayan. Siguro sabihin nyo, ano ako, pero ganun lang ako. Very, very firm ako as a leader kasi hindi ako yung leader na magising lang sa oras ng kainan. Kailangan po tayo magising before kainan para makapagsipilyo, makainom ng tubig bago kumain, makapaghilamos, makapag-hi. Ganun po. Hindi yung oras ng kainan ay doon lang po tayo magigising. Hindi po ganun ang tamang attitude ng leader. Ano nga ba ang sinasabi natin sa leader sa NDO? Para sa mga new distributors, kapag ino-orient po tayo, 'di ba? 80% at least 80% ang good and listening attitude ng isang leader. And 20%, very, very low, 20% ang skill. Bakit ang skill ay 20% lamang po? Kasi kapag nanood po tayo ng TV, nanood po tayo ng training, pwede nating panoorin, pwede nating i-copy and i-paste na lang natin. Pero yung attitude ng isang leader, kailangan kaya 80% good learning and listening attitude ng isang leader. Para umasenso, para mabago ang ating mindset at manatili tayong masipag, manatili tayong may energy. Kasi kapag hindi natin ugaliin yung pagkakaroon ng energy, basta meron naman tayong makikita naman natin na still na we are energetic leaders. Yan, nakikita ko naman po yan. Kaya dapat pagdating sa mga ganito, kagaya niyan sa OVI training, di ba? Pag na-late tayo, 10 minutes, close the door, close the Zoom. Ganun na po yun. Ibig sabihin, meron tayong pinapatupad na maging attitude ng isang leader. Kasi kapag hindi tayo magbibigay ng susundin, ay magising tayo sa gusto natin. Papasok tayo sa oras na gusto natin. Hindi natin pinapangalagaan ang training ng isang pupuntahan. Or hindi natin pinapangalagaan ang training na magbibigay sa iyo ng updates. So guys, God bless each and every one of you. Okay lang naman, okay lang ako. Kung ayaw nyo na ako, thank you for being with me for 7 years. So guys, I pray for all of you na maging matatag kayo, bangon lang, change your mood, change your attitude. You have to become strong and firm as a leader. Hindi lang yung
papasok lang tayo sa oras na gusto natin. Ibig sabihin, hindi natin nire-respeto yung event na pupuntahan natin kung ganon ang ating attitude. So, yun po. Kahit sino man, kahit si Dr. Ed pa, kahit sinong leader, ay sasabihin yan sa inyo kung ganito ang nakikita niya. Saka lang tayo papasok kapag tapos na yung nailagay na date and the time for the training. Kahit 15 minutes bago yung training time, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. So anyway guys, maraming salamat sa inyong lahat. Lahat ng sumusuporta sa akin, yun nga lang, ako naman, kung hindi nyo na ako makita, ay may something lang. Pero hindi ibig sabihin na nag-give up na ako sa negosyo ko. Nag-give up na ako sa pangarap ko. Hindi. Yun. So, nasa inyo lang po yun. Nasa inyo na yun. So guys, bye-bye and thank you sa mga nanonood sa akin.